Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Lumapit sa akin, kayong mga napapagala, king pagiging hawaii. Kung nais ko mang bibigyan ng pamagat ang aking paglay-nilay sa aking homilya, tatawagin ko itong ang buhay ay isang paglalakbay. Ang inspirasyon ko dito ay yung unang pagbasa na sinasabi ng unang pagbasa natin na si Elias ay naglalakbay. At sa kanyang paglalakbay, napapagod din siya. Sa isang awitin na napaka-inspiring din po itong awiting ito, na sinasabi na ang buhay isang paglalakbay, sabi dito, isang paglalakbay ang buhay, sanga-sangang landas ay may kahirapan. Kaibigan, tantuin mo, isang paglalayag ang buhay, maalon ang dagat at may kalaliman. Kung may unos o may hangin, di mo kayang labanan. Napakaganda po itong mga pagbasa natin, lalo tigit ang ating ebanghelyo. At dahil sinasabi ng ebanghelyo natin na sinasabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa mga Hudiyo, na kung nung unang panahon ang inyong mga ninuno, ang mga Israelita, ay kumakain ng mana sa ilang, at sila'y namamatay. Titingnan natin yung paglalakbay ng mga Israelita sa ilang na puok. Dahil pagminsan sa ating paglalakbay, napakaganda ang mga pangarap natin, napakaganda ang gusto nating marating. Ngunit, ano bagang dahilan o ano bagang mga hadlang kung bakit nahirapan tayong makarating? O ba kaya tumigil tayo? O ba kaya hindi lang tayo tumigil, bumalik tayo sa ating kinaroroonan o pinanggalingan? Napakaganda dahil sa paglalakbay ng mga Israelita papuntang Promised Land, nung dumating sila sa disyerto, gutom na sila. At nagbulong-bulungan itong mga taong ito, kagaya din po nating ebanghelyo. Yung mga Hudiyo, nung sinasabi ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay, ang sino mang kumakain ito ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi ng mga Hudiyo, sandali muna, Jesus. Ikaw ay isang anak ng kilala namin ng iyong ama at ina, anak ka ni Jose. Hindi sila maniniwala. Nagbulong-bulungan. At sa paglalakbay ng mga Israelita sa papuntang Promised Land, nagugutom, nagbulong-bulungan, nagko-complain kay Moses, Moses, sana hindi mo na kami dinala dito. Sana hinayaan mo na kami doon sa kamay ng mga Egyptian. Dito, mamamatay lang pala kami dito, Moses. Tingnan mo, gutom na kami, nang lupaypay na kami. Napakagandang titingnan dahil pag minsan sa buhay natin, pag nandyan tayo sa kagipitan, nandyan tayo sa mga hamon sa buhay, sa hirap ng buhay, tinuturo natin yung mga daliri natin. Moses, kagaya tayo ng mga Israelita, Moses, saan na ang Diyos mo? Bakit kami pinapabayaan? Pagkukomplain,
Nakakalimutan ng mga Israelitang ito kung paano sila naging malaya. Nakakalimutan ng mga Israelitang ito dahil hindi kaya ng Diyos na makita ang sitwasyon nila, naging alipin sila sa mga Egyptian. Dahil nung unang panahon, pag ikaw isang alipin, pag imagine natin, tinuturing ka isang property. Pag ikaw isang property ng isang tao, isang alipin ka, ipagawa ko sa'yo, anumang oras, anumang klaseng gawain, susundin mo yan. Never to complain dahil ikaw ay isang alipin. Tinuturing ka na isang hayop o hindi ka iba sa hayop. Yun ang sitwasyon ng mga Israelita, hindi kaya ng Diyos. Hindi kaya makita na gano'n na lamang ang mangyayari sa kanyang mga anak. At gumawa siya ng paraan. Dahil sa pagmamahal ng Diyos, ang totoong pagmamahal man talaga, hindi man niya kayang makita yung kanyang mga anak na maghihirap. Di ba, kayong mga magulang, kahit nagkasakit yung mga anak ninyo, nandyan sa nilagnat lang, hindi nyo kayang makita na ganun ang kanyang danaanan, ganun ang kanyang sitwasyon. Naghanap ng paraan ang mga magulang kung maano matutugunan. Ganun din po ang Diyos. Hindi niya kayang ganun na lang ang sitwasyon ng mga taong ito. Naging malaya itong mga taong ito sa pagmamahal ng Diyos, sa paggabay ng Diyos. Hindi po hanggang doon na lamang naging malaya sila, doon na lamang ang pagmamahal ng Diyos, kundi gumagabay ang Diyos. Kahit man ang tao, ang mga Israelita nagko-complain, tumitigas ang kanilang mga ulo, ngunit ang pagmamahal ng Diyos, ang puso ng Diyos ay hindi tumitigas. Nakalimutan man nila na sandali muna. Alalahanin natin kung sinong nagpapalaya sa atin. Nakakalimutan nila yon. Dahil ang tinitingnan nila, yung personal nila na interest lamang. Nagugutom kami. Wala na kaming ibang hahanapin pa, Moses. Hindi na namin alalahanin kung ano nangyari sa amin nung una. Pag minsan din po tayo, pag nandyan tayo sa kagipitan, nakakalimutan natin yung mga mahal natin sa buhay. Nakakalimutan natin na may mga tao palang handang gagabay sa atin, handang magkikare sa atin. At again, hindi kaya ng Diyos na magugutom itong mga taong ito. Hindi kaya ng Diyos magko-complain na lamang itong mga taong ito. Anong ginagawa ni Moses? Nakipag-usap siya sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, Moses, bukas-bukas din, magpapaulan ako ng mana sa ilang. Mana sa ilang. Itong sinasabing mana na pangtawid gutom. Pangtawid gutom para lamang sila makatawid sa desyerto, para yung pinangako ng Diyos na makarating sila sa promised land, sa lupang pangako, ay maisakatuparan. So tinutupad ng Diyos. Hindi tumitigas ang puso ng Diyos, kundi nandoon pa rin yung pagiging provider ng Diyos. Napaking lesson sa atin na isang dahilan pala nahirapan tayong makarating sa ating paruroonan ay yung ma-complain natin sa buhay. Pag minsan, nakikita ko to, ginagawa ko itong imahin sa aking mga seminaryan. Pag binibigyan ng donut, yung mga seminaryan, pag minsan, ang tinitingnan nila kaagad yung butas. Yung isang seminaryan ko, dahil nandiyan ako sa seminaryo na assign, brother, may nagbigay sa atin ng donut. At sabihin ng isang seminaryan, Father, ang laki naman ng butas ng donut na yan. Hindi nakikita yung kagandahan ng donut, ang sarap ng donut, ang tinitingnan yung butas ng donut. Pag minsan tayo, ganun tayo, tinitingnan natin yung wala tayo. Tinitingnan yung mga negatibong bagay, hindi yung mga positibong bagay na mayroon tayo. That's why, naka-anchor tayo sa mga negatibong bagay, dahil naka-anchor tayo, nahirapan tayong umahon, nahirapan tayong maglakbay, naka-stay na lang tayo doon. Nakalimutan natin na nandyan ang Diyos kasama natin, na handang-handang mag-provide ang Diyos sa atin. Ngunit dahil negatibo ang ating perspektibo, hindi natin nakikita yung mga taong concern natin, nagko-concern sila sa atin. Titingnan natin mga kapatid, yung buhay ni Elias. Sa kanyang paglalakbay, bakit nga man naglalakbay si Elias? Dahil siya na lang yung isang propita na natitira, pinatay ng isang hari, itong mga propitang ito, at may takot siya, natatakot. That's why umalis siya doon sa kanyang kiroonan.
At sa kanyang paglalakbay, napapagod si Elias. Nandoon sa ilalim ng puno, natutulog na lang, ayaw ninyang magpapatuloy. Anong panalangin ni Elias? Sabi niya, Panginoon, kunin mo na ako. Sana mamamatay na ako, Panginoon. Grabing panalangin, ano? Yung sagad na sagad ka sa buhay, yung talagang pagod ka na wala ka ng panglasa na kumakain, wala ka ng makikitang liwanag sa iyong harapan, kadiliman na lamang nakapaligid sa'yo. Dito na lang ako, gusto ko nang mamatay. Alam niyo, nakakalungkot, yung nakalipas na Tuesday lamang, tinawagan ako ng isang kasamahan ko, kaibigan ko, na Father, dito sa aking building may nakatira dito, Father, nangupahan, at yung kanyang kaibigan ay nag-commit ng suicide. Sabi ko, wow, talagang matindi yung naramdaman ko. Wow, bakit man? No, naiintindihan ko rin dahil pag minsan yung pagod sa buhay, walang-wala ng makakapitan. Yung kanyang isipan ay talagang na mental block na siya, na yun na lang ang solusyon. At pag minsan, ganun din po tayo. Ngunit, hindi kayang pabayaan ng Diyos ang kanyang anak. Hindi kayang pabayaan si Elias na ganun na lamang ang mangyari sa kanya. Anong ginagawa ng Panginoong Diyos? Nagpadala siya ng anghel. Sinabihan si Elias, magising ka, kumain ka ng tinapay, Elias. Dahil pagod na pagod si Elias, bumalik siya pagtulog, umalis yung anghel. At hindi kaya ng Diyos, ganun talaga ang sapitin ng tao, ng kanyang anak na si Elias. Bumalik na naman yung anghel, Elias, please, magising ka. At nakita ni Elias yung pagkain, yung tinapay. Again, tinapay, pangtawid. At kinain ni Elias yun, nagkakaroon siya ng lakas. At patuloy siyang naglalakbay for 40 days para marating niya yung Horeb na yun, yung bundok ng Panginoon. Makikita natin, yung tinapay na yun, isa biyaya. There is no such thing as gift without the giver. At what transpired the giver to offer this gift is no other than His love. Wala pong biyaya kung walang taong nagbibigay. At ang nagbibigay ng biyaya sa'yo, yung taong iyon, dahil mahal na mahal ka ng taong iyon. Ganun ang Diyos. Hindi pinapabayaan ng Diyos itong si Elias. Hindi kaya ng Diyos na matiis na ganun na lamang ang panalangin ni Elias, kitili na lang ang kanyang buhay. Hindi kaya isang lesson din po sa atin na nahirapan tayong umahon din po sa buhay, hindi lamang yung pagiging negatibo natin, kundi sa takot din po natin. Sa takot ni Elias na baka isusunod siyang patayin, kasama doon sa kanyang mga kasamahang propita. Takot na takot. Dahil sa takot na papagod. Pag minsan ganun din po tayo. Dahil sa takot nating harapin ang mga challenges ng buhay natin, gusto na lang tayong manatili kung saan man tayo. Wala tayong lakas. Ngunit alalahanin natin na God is providing us potential obedientialis every day. Nandyan ang mga biyaya ng Diyos. Kung gumising man tayo, makikita natin, wow, salamat sa Panginoon, may buhay pa ako. Wow, salamat Panginoon, nandyan pa yung aking mga mahal sa buhay na nakapaligid sa akin. Pangtawid gutom ang tinapay. Sa mga Israelita, ang tinapay, mana, pangtawid gutom. Ngunit, huwag nilang makakalimutan, huwag natin makakalimutan na ang tinapay na yon ay pinagkaloob ng Diyos. Dahil mahal na mahal tayo ng Panginoong Diyos. At dito sa ating Ebanghelyo ngayon, ino-offer ng Panginoong Diyos na siya ang tinapay ng buhay. Kung nung una man, yung mana sa ilang, tinapay, para pangtawid gutom, sa panahon ni Elias na siya ay napapagod, pangtawid gutom ang tinapay. Ngayon, ang tinapay, hindi na yung pangtawid gutom, kundi walang iba na sinasabi nga ni Saint Paul, for God so loved the world, the kenosis of God, He is the King of kings, the Lord of lords, but He humbled Himself. He humbled Himself para maging tinapay natin. Pagkain na magbigay sa atin ng buhay na walang hanggan.
Ano bang buhay na mayroon ang ating Panginoong Diyos bilang tinapay ng buhay? Nagbibigay din po ng buhay. Nag-aalay ng kanyang sarili. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa ating lahat. Para sa kapakanan nating lahat. Napakagandang titingnan. Na sinasabi nga ng pangalawang pagbasa natin, bilang tayo sumusunod kay Kristo, makikita nawa sa ating kapwa ang Kristo sa atin, si Jesus sa atin. Na kaya din po nating maging tinapay doon sa ating kapwa na nahirapan, doon sa kapwa nating nawala ng pag-asa, doon sa kapwa nating nangailangan ng patnubay. Ito ang hamon sa atin, mga kapatid, at patuloy na inaalay ng ating Paiso Kristo sa Eucharistia ang kanyang buhay bilang tinapay na bibigay buhay na walang hanggan. Sa awaiting ito, tinuturuan tayo ng Panginoon, pag tayo man ay napapagod sa buhay, wika niya'y halina, lumapit sa akin. Kayong mga napapagala, king pagiging hawain, mabigat ng iyong pasanin ay aking pagagahin. Halina, kaibigan, halina kaibigan, lumapit sa ating Panginoong Diyos na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Amen.